stays together, stays together always. Hail Mary, full of grace, the Lord is with thee. Blessed art thou among women, and blessed is the fruit of thy womb, Jesus. Holy Mary, Mother of God, pray for us sinners now and at the hour of our death. Amen. Dear Lord, we humbly ask you to bless and sanctify our home and all the members of our family. We offer you our gratitude for all that you have done for us, for all that you have given us, and for the example of family virtues set for us by your own holy family. We consecrate ourselves to you, our trials and our joys, so that our home may ever be a shrine of peace, purity, love, labor, and faith. Please protect and bless each member of our family from all forms of danger, calamity, evil, and temptation. Jesus, Mary, and Joseph, look with compassion and love on all families throughout the world. Give us the grace to be dutiful and pious as parents, holy and obedient as children, so that our home on earth may foreshadow the love and happiness of our home, which is prepared in heaven. Amen. This is the Family Rosary Crusade, continuing the mission of the servant of God, Father Patrick Peyton, his mission of bringing God to man and man to God. Muli po tayo nagbabalik sa ating palatuntunan. Good morning, Sheila. Good morning, Father. At syempre po, good morning sa ating lahat ng mga televiewers. Oo. Yan. Syempre, ang topic na naman natin ngayon ay tungkol sa, you know, the sanctity of marriage. Diba? Kasi nagsisimula yan sa pa-crush-crush love, diba? In love ako. Pero pag nagpakasal ka na, it totally gives it a different kind of perspective. Hindi lang kasi pwede yung emotional part, sabi mo nga, di ba? Hindi lang pwedeng dahil papakasalan ko kasi in love ako sa kanya. Eh, paano pag hindi ka na in love sa kanya, di ba? Alam niyo po, isa ako sa nagkasal noon kay Sheila, no? Kasama ko si Bishop Talamayan, no? Kaya siguro, ikaw yung tatanungin ko, ano bang pakiramdam? Siyempre, di ko naman mararamdaman yun. Ano bang pakiramdam ng kinakasal? Meron bang bahagi sa kasal na talagang especially meaningful dun sa ikinakasal? Ano ba, for you? Ano yung, ako siguro ang pinakamahalaga sa akin yung paglakad mo sa altar at saka yung pagbibigay mo ng vows mo. Kasi yung paglakad mo, it is, for me, very meaningful because parang it's your separation from your family. So, parang a certain part of you is so sad because, you know, you're living a different part of life now. Pero excited ka kasi on the other side of the aisle, nakikita mo naman yung bagong buhay at bagong makakasama mo. Yung blessings na naibibigay natin when we pray about our partners, hindi ba? Pero alam mo talaga, Sheila, ang araw ng kasal ay iba sa mismong kasal. Dahil sa una, pinag-uusapan lamang ang pagdiriwang na magaganap para sa isang panghabang buhay na desisyon at napagtataya. Gaano nga ba kabigat ang kahulugan ng habang buhay? Ito ang sasabihin sa atin ni Bong at Glo Distro. Sa akin, mahalaga. Kasi lalo na
Siyempre, ako hindi ko naman inisip na siyempre nangyari meron akong background, di ba? Na hindi ko isipin na magpapakasal ako. So, mahalaga dahil parang stability ba na meron kang partner na sigurado ka. So, at least para sa akin, very important yon na meron kang wife, meron kang kasama. Kasi kung parang live-in lang ang nangyaring arrangement, very easy na pag konting misunderstanding, hiwalay, ganyan, no? So, especially during the early years of marriage, ang magpe-prevent sa'yo from yung maghiwalay is, hindi, kasal tayo eh. So, let's work it out kung ano kinakailangan natin gawin, no? So, without that, palagay ko, baka very easy, no? Parang talikod ka lang, tapos na. Ano na nga ba ang kahulugan ng kasal sa panahon ngayon? Sa pirasong papel na nga lang ba? At ilang mga larawan ng okasyon? Panandali ang pangako ng panghabang buhay hanggat hindi nakakaranas ng hirap at pagsubok. Naiintindihan nga ba ng mag-asawa ang espiritual at panlipunang dimensyon ng sakramentong ito? Tanungin natin ang mag-asawang 22 years nang natuto sa kanilang pagsasama, sina Bong at Glo Bistoy. Good morning, Father. Good morning, God bless you, Father. Good morning po. Hi. Alam mo, Father, nakakatuwa kasi 22 years, hindi ba? At siguro ang unang-unang tatanungin natin is, sa 22 years, ilan kids po kayo na blessed? Together? Together, we have 2. Two. Yes. Pero from a previous relationship, meron siyang isa. Was there ever a time, siguro for Glo, na naging jaded ka? Ayaw ko na magkarelasyon kasi hindi nag-work yung relationship ko before. Hindi naman. Kasi pero yung panahon na yun, syempre, siya pa rin nasa isip ko, yung guy. Pero, parang wala akong nagugustuhan na iba. Parang naisip, parang bawat, may ring ng telepono na ginagamit namin. Iniisip ko siya, parang ilusyonada ako, nag-iilusyon ako. Pero nung nag-work ako, kailangan ko mag-work kasi wala pang gatas ng baby. Sa kanilang kumpanya ko, nagpakita siya ng kabutihan sa akin. Na madali pala, pag doon ko nalaman na yung goodness, nakakapagpagaling lahat. Para sa akin, goodness lang, hindi na kailangan pa yung itsura, hindi na pa kailangan yung, kailangan pa ba ng, kunyari, pera. Kasi secondary ang pera, pero yung lang kabutihan ng tao na ipakita sa iyo, mabubura lahat ng pain, ng yung parang nagpakita sa iyo na hindi mo nakita doon sa una, na parang minaltrato ka or inaginawa sa iyo, na niya, parang siya yung parang yung gamot na knight in shining armor pala si Bong. Hindi ba naging hadlang? Alam mo ba kagad na si Ate Glo meron may child from a previous relationship? Nung una, hindi pa. No? Tapos, of course, hindi maiwasan sa workplace, tsaka doon sa neighborhood, may mga bulong-bulungan na ganyan. So, it so happened that yung grandmother ko, at that time, may binulong sa akin na meron ng anak, si ano. So, sa akin naman, hindi masyadong naging kasi parang blinded na ako sa kanya na gusto ko itong maging asawa, no? So, although may sinasabi sa akin ganyan, in fact, my family, dinidiscourage ako from going into the relationship. Kaya at that time, yung sa amin we boss niya ako at that time, parang secret ang aming we develop codes, no, na kapag kinuha ko yung stapler, that means yes ang answer mo, yung mga ganun ba? Cute! Ganun lang, no? So later on, nung so when we were going into yung talking about na yung marriage na talaga, ang unang naging arrangement namin is, okay, yung anak mo will be with your sister, no? Kasi although tanggap ko na at that time, pero parang may mga hindrances, mga adjustments na sige, doon siya titira, tapos tayo naman doon sa pag sa sarili nating bahay, ganyan. So yun ang naging prior arrangement.
Pero after some time, I saw na mas gusto niya na kasama niya anak na. Kaya eventually, sige, You welcome her. I welcome him. So doon na, magkasama na kami sa bahay. Po. Ako naman ang tanong ko ito, kasi nga pinag-usapan natin ang kasagraduhan ng kasal, hindi ba? Sa totoo, medyo hindi maganda pero nauuso naman yung kultura ng live-in, hindi ba? At pwede naman sanang gano'n na lang yung ginawa ninyo, hindi ba? Bakit nag-decide din po kayo na magpakasal? Yes. Actually, nung time na yon, it did not cross my mind na live-in lang, no? So I came from a Catholic family na talagang from birth, talagang yung mga sacraments pinag-aaralan sa eskwelahan, gano'n, no? So for me, sabi ko, walang ibang way kundi marriage, no? So just to prove to kasi noon medyo parang hindi pa siya naniniwala no? Na parang pag mag-usap kami, iyak siya na parang hindi naman, parang probably isa lang siya sa mga conquest ko na, no? Although wala namang no? Pero just to prove to her na talagang pure yung love ko sa kanya. So hindi ko na sinabi na mag-live-in tayo o magsama lang tayo o magtanan tayo. It has to be marriage from the start. Wow. So yun ang naging namin. Yun naging so we married na. Of course, andun lahat ng mga objections from all sides, no? Pero we overcame na dun sa na yon. So kasal talaga ang ginawa namin. Love conquers all. Ayan. Hindi ba? Naman kay Ate Glo, anong tawag dito? Ikaw ba, hindi ka ba parang natakot nung nag-offer ng kasal? Kasi siyempre, di ba, lalo na pag may naranasan ka ng ganun dati, paano kung mamaya ito'y isang ganun na naman? Oo, ganyan. Tapos, eto, kasal na, hindi ka na makaalis. Ganun, parang ganyan. Wala bang ganun? Hindi, wala naman. Ang sa akin kasi, bago siya, meron din akong siyempre may mga admirers din ako na hindi ako inoferan, pero kung hindi ako inoferan ng live-in nga, yung sinabi ko naman sa kanya yun, mas maganda ang magiging, kung sa financial status, mas magiging maganda yung ko doon. Pero naisip ko, mas pinili ko siya kasi kasal. Kaya yun ang naging natalo yung sa iba, oo. Siya yung pinili ko kasi ito yung totoong tao na ito yung nagbibigay ng pagmamahal. Kasi may kasal, ano ba naman yung pagmamahal ba, yung pera bibigay lang sa'yo or ka sa apartment pa uso, hindi pa yung mga kondo siguro. Pero sabi ko, ito yung taong pagmamahal ang ibibigay kasi kasal yung ibibigay sa'yo Kasi naguguluhan ako, hindi naman long hair ako noon. Sabi niya, mayabang ako na. Pero hindi, kasi, nahirapan din ako. Alam mo ba, tama yun, ko kasi, dinasal ko siya sa Diyos, sa Quiapo pa nga Ako si Maclaran. Hindi ko kung sino, Lord, sabi ko, sino ba? Sabi ko, yung ibibigay mo sa akin. Sabi ko, kasi kung ibibigay mo, siguradong tama yun at mabuti. Si Glo kasi, naturally, medyo maawain siya no? Talagang, yun ang lacking sa akin na punong-puno siya. So, there are times na supposed to be na kakainin na lang namin, nawala dahil yung pala na ipamigay niya, no? There was some time na nagkaroon kami ng joke within the family na nagluto si Glo, no? Ipinabigay, tapos binigay lahat ng mga kapitbahay. Tapos nandun na kami sa table, sige, isa-isa lang kasi kulang na natin. Nagalit siya ng anak ko. Nagalit na. So, pero that's one example lang, no? There are certain points in time na bakit kasi nagpapakahirap tayo, no? Dahil kung tayo lang, okay na tayo, no? Magaan. Pero hindi ganito kahirap. Pero paano nyo hinuhugot yun? Kasi ang daming tao na ngayon, meron lang konting problema sa financial, bumibigay na kaagad wala pang social responsibility na kasama yon, hindi ba? Samantalang yun sa inyo, nakapagbibigay kayo, and yet,
yung binibigay nila, sabi nga natin palagi, Father, don't give until it hurts. Sabi nga ni Mother Teresa, give until it hurts no more. Diba? Paano nyo nagagawa na to have such a giving heart, kahit na alam nyo minsan sapat o kulang pa yung para sa inyo? Na para sa inyo na nga, ibibigay pa. Oo. Malakas ang ng Diyos eh. Oo. Alam mo, yung malakas ang ng, ewan ko, parang sa amin, ewan ko, yung siya din, ganon, minsan parang, kung Holy Spirit ba, kasi hindi ako masyado, namumove na parang, parang naiintindihan niya, magagalit siya sa akin, kasi hingi ako ng pera, sasabihin niya, kami, yung budget natin, wala ka sa budget kasi, minsan may mga ganong salita, masakit, di ba? So, kasi ganon, may bigay ka, minsan meron siya salitang ganon, pero siyempre pinagdadasal ko siya, sabi ko, Lord, gawin niyo po siya. Ako na nagdadasal, huwag niyo po siyang gawin ganon. Parang alam mo ang nangyari sa kanila, yung talagang pinagtagpo sila kasi, parang si Ate Glo medyo kulang dun sa faith aspect. Tapos si Kuya naman, sa work aspect, yung sa, di ba sabi, dapat, yung pananampalataya, dapat sinasamahan ng gawa. Di ba? Na para ang pananampalataya ay patay din kung walang gawa, sabi ni San Pablo, di ba? Si Kuya, napakalakas ng pananampalataya. Ikaw naman, napakalakas ng gawa. Pinagsama ngayon yung dalawang yun. Kaya talagang palapit talaga sila sa Panginoon, di ba? Talagang yun yung magdadala sa kanila palapit sa Panginoon. Napakaganda, kasi sana ganito yung mga mag-asawa, nagtutulungang ilapit ang isa't isa sa Diyos. Oo. They bring out the best in each other. Siguro last question, bago natin sila hinga ng mensahe, kasi sinimulan natin na bakit nagpakasal pa kayo, hindi na lang kayo nag-live-in, no? Siguro huling tanong ko, palagay nyo, kung hindi kayo nagpakasal at nag-live-in na lang kayo, ano kayang nangyari sa buhay ninyo kung hindi kayo nagpakasal at sige, live-in na lang? Definitely, ibang-iba, no? Like you said na example ang importante, no? Now, I would expect yung mga anak namin, actually, yung second na, yung lalaki at saka yung babae, they're now in that stage na parang nagde-develop na sila Isa is graduate lang from college, isa is so, pwede nang makapag-relationship talaga. So, without saying anything, parang what prevents them from doing yung, of course, yung babae ko, te-text ko na agad pag 9, saan ka na? So, andito pa ako sa ganito, gagawa pa kami ng policy paper, ganyan. Pero, yung mga na yon, I like to believe that they know na wag kang gagawa ng kasi hindi kami gumagawa ng masama, no? So, we're here, kung saan nyo kami iniwan, nandito kami, no? So, we expect you na hindi rin gagawa ng masama. If sinabi mo nga, kung nag-live-in kami, how can we preach na hindi maganda yan? Kung kami mismo, kayo nga, hindi rin kasal, no? So, definitely, it has to be, kung ano yung ipipreach mo, quote-unquote, yun ang ginagawa mo, no? So, in that case, I think, yung complementary relationship namin is also para nagkakaskade sa kanila na kasi may girlfriend na rin yung anak kong lalaki, no? So, siguro, kung ano nakita niya, no? Kung, of course, may mga problema like paggising na maaga, pag gano'n, no? Pero those things ganun talaga. comes with maturity siguro. Baka mawawala din yun sa ano. Actually, nakikita ko sa mga internet ngayon how to sa mga ganyan, no? Pero honestly, parang exciting pa rin ang relationship namin because I look forward to the time na mag-uusap kami, no? Oh, nice. Talagang nung before we got married, sabi ko, parang iba yata ang aming educational background. I am a college graduate, siya hindi. I'm from UP, siya from Ramon Magsaysay. Parang mga ganung klaseng lang ba? So sabi ko, baka wala kaming pag-uusapan. Pero it's this other way around pala. Hindi kami matapos-tapos pag-uusapan. Very exciting pa rin ang... Paulit-ulit namin pinag-uusapan yung lahat ng inano namin. Parang bago pa din, no? Parang minsan nandun sila sa nag-talk siya sa isang patrician meeting doon sa amin sa Paris. Sa Paris, no?
And ang talk niya is about, yun nga, yung Mama Mary. devotion to Mama Mary. Kasi perpetual help ang aming patroness. Tapos, of course, sharing, sinabi dun sa mga, yung what he told about kanina, yung tungkol sa previous relationship and everything. Yung ngayon, yung mga nando sa likod na, yung mga sa namin, parang sila na, andun ako, present ako, tapos sinasabi niya yung tungkol sa experience na yon. So, side comment ng isa sa akin, Kuya Bong, okay ka lang ba? Sabi ko, palagi namin pinag-usapan, yun pa nga ang favorite topic namin. So that only shows na walang secret, no? Communication, kwentuhan, and everything, lahat ng ganyan. So, exciting, in fact. Kung I look forward to yung time na, sabi ko nga, nag-birthday ako nung several months ago, no? Sabi sa akin nung isang kasama ko sa organization, Kuya Bong, anong gusto mong not knowing na meron silang binabalak, anong gusto mong gift para sa iyo? Sabi ko, this time, sabi ko, gusto ko lang mga time for us ng asawa ko kasi sa aming busy, nawawala na yung time for us dahil binigyan na kami ng certificate, no? Gift certificate for 2 sa Tagaytay, something like that, yung mga ganyan. Although hindi pa nangyayari yun. pero that only shows na nandun yun nasa sa isip ko, no? I even shared dun sa na ang relationship namin at this point in time, maski 22 years now, is still exciting. So put excitement into your relationship. Kung you can call that payo. Yes. Kaya naman talaga, Sheila, ang araw ng kasal ay isang araw lamang, pero ang kasal ay panghabang buhay. At sa araw-araw na pagsasama, sa paglipas ng panahon, maraming pagsubok, hirap at pagdududang pagdadaanan. Pero may mga pagkakataon na nanaisin mong sumuko na, umalis o tapusin na lamang ang kasal. Pero kung taos sa puso ang kahulugan ng sumpa sa harap ng altar ng Diyos at saksi ng lipunan, maaalala ng mag-asawa na ang kanilang pagsasama ay lagpas sa kanilang dalawa, kundi kasama ang simbahan at ang lipunan, kaya't kailangan nilang manatiling buo at matatag sa hirap man o ginhawa. Magbabalik po ang Family Matters matapos ang ilang paalaala. Huwag po kayong aalis. Thank you very much. Hello, this is Father John Phelan, President of Family Rosary International, and I'd like to share a few words with you about another famous prayer and a phrase that was made famous by Father Patrick Peyton, our founder. When Father Peyton became ill in the seminary and saw that his own priesthood, the very fact that he could be ordained, was becoming threatened because he was sick with tuberculosis, he got a message from the doctors, and the doctors told him, "You know, Pat, there's nothing more we can do for you. Try prayer." And of course, they were probably the last people to ever tell Father Peyton that he needed to pray more. He took them very seriously. He took them at their word. He did try prayer, and he found that it works. And our billboards throughout the world announce that to everyone. Try prayer. It works. Sometimes we forget to try it. Sometimes we don't like to acknowledge the fact that we're dependent on God, our Father, and that God our Father gives us every blessing that we could ever know. Try prayer. It works. It's an invitation to us to go to our knees, to express a special relationship to our Father, and ask for the intercession of Mary, knowing that she's 100%er, that she can grant whatever it is we ask through the power of her Son, our Redeemer, Jesus the Lord. So when we're down or when we feel that we have great obstacles to overcome, we can remember the message given to Father Peyton by the doctors. Try prayer. It works. God bless you. Gaano naman kaimportante ang manatiling tapat sa asawa at matatag ang pagsasama? Napaka-importante dahil ang katapatan at katatagan ng mag-asawa sa isa't isa ang simula ng pagkakaroon ng mayabong sa buhay espiritual ng simbahan at matibay na pundisyon ng lipunan. Ang araw ng kasal ay simula lamang,
maaring matagumpay ito, pero ang tunay na tagumpay ay ang mismong araw-araw na pagsasama ng mag-asawa. Na mangyayari lamang kung naroroon ang ikatlong presensya ni Jesus bilang sentro at buod ng kasal. Tulad ng bilin ni Servant of God, Father Patrick Peyton, the family that prays together stays together. And a world of prayer is a world at peace. Ako po si Father Alan Samonte. At ako po si Sheila Dizon Carlos. Your family matters the most. Maraming salamat po sa inyong panonood at hanggang sa muli. Prayer for a favor through the intercession and servant of God, Father Patrick Peyton. God our Father, the greatness of your power is made visible in all creation, and the work of your grace is revealed in the lives of holy people. In your unique way, you inspired the life and work of servant of God, Father Patrick Peyton, of the Congregation of Holy Cross. By his promotion of the family rosary, he showed his unbounded love for Mary, mother of your Son, and our mother too. In your loving kindness and through the intercession of Father Peyton, we ask this special favor. Grant it to us according to your will, and for your greater honor and glory, through Christ our Lord. Amen. I hope this program gave all of you comfort, courage, and hope. Its purpose is to help families in their struggle against the many evils, tearing apart family life and moral values today. There is no surer way for families to get the help they need so desperately than to ask God, to pray as a family, to pray the rosary, a gospel prayer, a prayer that never ceases to tell the family the good news that God is on their side. Ponder the message of this program deeply within your hearts, and may its joy move your family to join the millions throughout the world to proclaim the truth of the statement, the family that prays together stays together. Our strength will come from hearts united in